ang sitwasyon ngayon sa ating Kamara at saka dito sa ating Senado. Naku po, alam niyo ba mga kababayan, isa sa mga mambabatas, naku, parang kinakabahan ata. Ito si Asidri mga kababayan. Dahil parang ayaw nila, hindi nila gusto na maumpisahan yung sa Blue Ribbon Committee. Nako, dahil alam nila na nagki-create sila ng subcommittee na makatutok lang ukol doon sa flood control anomaly. Nako, ito po mga kababayan ang kinakatakutan. Isa sa mga congressman, ito si Asid, di ba kababayan? Alam mo natin, gusto itong mapa-impeach ito si Sara Duterte. At ayaw nila dahil baka makompromiso daw yung impeachment. Nako. Hindi naman sila makapaghintay na yung impeachment, may ano man yun, na may timeline na yun. Hinihintay na lang nila ang sagot ni Inday BP Sara. Pagkatapos noon, umpisahan na nila para magkaalaman na kung ang mga paratang nila doon kay BP Sara kung totoo ba. Dito natin makikita mga kababayan na itong mga taong to, itong mga congressman ito, gusto nilang wakasan itong korupsyon pero itong pag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee na pangungunahan ulit ni Senator Marcolita. Nako po. Ay nako mga kababayan, hindi lang natin alam itong mga mababatas. Nang sigaw nila ay labanan ang korupsyon. Ngayon ay umpisa naman paukol ito pinakamalaking korupsyon nangyari sa ating bansa. Ayaw na naman nila. Kalukot ang mga kababayan. Ito po, tunghayan muna natin ito si Sir Mike Defensor. Sa kanilang desko dyan, may matutunan tayo rito sa kanyang mga ibabahagi na mga kwento niya dito. Ito po ito. Thank you so much. Ay, okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na... Ako, alangan, hindi maging state witness, nagsasauli ng pera. Ito ang bagong deal ngayon sa mga hinayupak ngayon. Sige, gagawin kitang state witness, basta magsauli ka lang ng pera. Kaya itong pagsasauli na pera mga kababayan, itong ginawa nila, itong naka-enjoy sa Witness Protection Program. Naku po. Kaya linalaban ito dati ni Senator Marcolita tungkol sa sinasabi ba yun? Restitution. Naku. Sino bang makapagsabi dyan kung magkano isa sa uli? Baka sila lang nag-usap. Ang dapat pala dyan, yung korte, yung magsabi kung magkano yung sa uli. Dahil hindi pa nila na-account kung magkano talaga ang kanilang ninakaw. Sabihin natin na umabot sa trilyon yung ninakaw ng mga hinayupak na yun. Tapos hindi naman na nasa isang tao lang. Kung baga, pinagparti-partihan nila. Kung baga itong binanggit ni Senator dating Mike Defensor, bilyon-bilyon. Tapos magsauli ka lang ng halimbawa, nanakaw niya 100 billion. Tapos magsauli lang ng 1 billion. Business. Baga sabihin na lang natin, sige, sa susunod, magnakaw ako ng 200 billion. Ibigay ko itong 1 billion, tapos itong another 1 billion, ipagparti-parti ko dun sa mga amuyong niya doon. Negosyo. Nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy
Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng ano eh. 3. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi, nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, Yun, galit tayo sa korupsyon pero kita mo, Sir Mike, ito na sa kamera, si Asidre, nako. Ayaw. Parang ayaw nila yung pahintulutan itong Blue Ribbon Committee. Kaya yun ang dahilan ngayon dyan sa Senado, nakawatak-watak sila. Dahil natakot sila sa Blue Ribbon. Itong sa Senado mga kababayan, alam na ho nila na parang tagilid na itong impeachment. Mahirapan na sila kumuha ng 16 votes. Dahil sabi nga nila, ayaw daw sa batas, may 16 votes na para ma-convict o ma-impeach ang ating vice presidente. Tapos uubusin nila, ipapakulong nila yung Siyam, pinakasuhan na nila. At sa ganito pagkakataon, parang may masamang balita para sa kanila, parang hindi matuloy yung kaso laban kay Senador Marcolita dahil lininaw na ng Comelec na walang problema doon. Ibig sabihin, 8 na lang ang makasuhan nila. So, may 5 na matira. Naku po. Tapos, paano yung 11? Dagdagan ng 5. Yung 5, hindi naman yung papayag na iibit si BP Sara. Pero ang kinakatakutan talaga nila, ito pagbubukas talaga sa Blue Ribbon Committee na para makatutok dito sa kaso sa flood control scandal. Naku. kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay kayo lang mga galit, yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37. Nako. Ibig sabihin, yung mga matitino, yung nag-aaral, matas na yung pinag-aralan. Parang nakakabahala na ito mga kababayan dahil hindi ganun dapat. Alam mo natin dito mga kababayan, halimbawa ako magiging pangulo tapos umabot sa ganyan na may utang pa ako sa pagtitiwala ng mga tao. Naku po, pag may bangin, tatalunaw ko sa bangin. So makapal naman ang mukha mo, magawa mo pang mag-abot ng ayuda. Paano hindi sasadsad ang rating mo, Mr. President? Wala may bang ginawa? Mag-abot lang ng ayuda? Hindi naman gawain ng presidente noon. Hindi ngayon gawain ng barangay captain. Tinalo mo pang barangay captain dyan sa ginagawa mo? Ako. Yung ginagawa lang sa barangay captain, halimbawa may maghingi lang ng, pag may mamatay, hingi ng kabaong, yun. Kape at saka tinapay, yun lang. Hindi pa mud. Kung may maghanap lang.
Dito po mga kababayan na alam mo natin itong rating, ito hindi to biro mga kababayan na ginawa na itong katatawanan. Pero kahit sabihin natin na matatawa na lang tayo dito sa inabot ng rating nating Pangulo pero nahiya tayo bilang ang Pangulo natin ay siya ang nagdadala ng bandila sa gisag ng ating bansa, Pilipinas. Tayo mag-ikot-ikot sa ibang lugar sa mundo. Tapos sabi na Pilipino, presidente mo, sus ako, ganun ang rating niya, ganun. Kakahiya. Walang sariling paninindigan. Biro mo sarili mong kababayan, dating presidente ng Pilipinas. Tinapon mo sa labas. Walang soberenya, walang saysay ang definition. Kaya bumulusok ang rating. Dito po mga kababayan baliktad dito ngayon sa nangyari kay BP Sara. Kasi si BP Sara sa kasagsagan ng trial sa impeachment dyan sa Kamara. Naku po, tumataas pa ang rating. Itong Pangulo natin nagtatrabaho lang daw. Parang sagad na daw yung pagtatrabaho. Sagad pa yun Negative 15 pa inabot. Pero yung presidente natin, sabi nila walang ginagawa. Tumataas ang rating. Pag may ginagawa pa rin yun, lalo. Alam mo natin dito mga kababayan, politika kasi, hindi kasi tinitingnan nila ang performance. Ang ating vice presidente, tiningnan nila nagwaldas ng salapi. Hindi na binigyan ng budget. Yung lang pang sweldo lang, yung mga sa operasyon niya, pero walang mga dagdag na may proyekto bang gagawin, wala. Pero nagtatrabaho pa rin ang presidente. Pero kita mo yung ang presidente natin, nasa kanya na lahat. Nasa kanya yung media. Nasa kanya lahat na uri ng aso. Pitbull, yung may nuka, yung asong ulo, lahat ng uri ng aso andyan nasa kanya. Pero hindi pa rin umubra. Umabot pa rin ng negative 15. Kaya kumbaga pag sa estudyante pa to itong Pangulo natin, kahit pa siguro ito ng template ng answer sheet ng isang exam, ipapakita mo, baka magkamali pa. Ako. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung ayaw nila dahil mabubuking talaga sila. Alam niyo po mga kababayan, itong 18 Marines maliban sa kanilang statement, sa kanilang salaysay, may mga pruweba sila. May mga ebidensya sila. May mga litrato sila nga nakuha galing talaga sa kanilang cellphone. Hindi na nila maparatangan itong 18 Marines na itong mga footages na nasa kamay nila ay AI.
Dahil na sa kanila, may oras kung kailan